Paano kung ang pinagkakatiwalaan mong mga empleyado ang siya mismong kumukupit sa kita ng negosyo mo? Hindi lang basta kupit ng mga barya, kundi milyong-milyong halaga ng kita. Aray ko po naman! Yan daw mismo nangyari sa isang gasolinahan noong taong 2021 sa Binangonan, Rizal. Sa isinagawang investigasyon ng Binangonan Municipal Police Station, 2021 pa lang nagsimula na ang dalawang empleyado ng gasolinahan na mangupit di umano ng pera. Nagsimula po silang kumubra ng pera na hindi sila authorized noong February 21, 2021. Almost 3 weeks silang kumubra ng pera na hindi na sila autorisado tapos hindi nila na ipasok sa bangko. Ayon sa sales log ng gasolinahan, February 2021 daw, ang unang beses na kumuha ng pera ang nooy branch supervisor na si alias Paul nang walang pahintulot. Isa sa mga resibo o yung mga ebidensyang inihain para mapanagot ang akusado, ang tinatawag na daily cash sales log sheet ng mismong gasolinahan. Sa isa sa mga dokumento, makikita po ang pirma ng akusado. Pagpapatunay di umano na na-release ang stock o yung produkto mula sa gasolinahan, pero ang sinasabing problema, hindi raw nakapag-remit ang akusado doon sa mismong kumpanya. Nakasaad din po sa dokumento yung halaga ng perang nakuha ng akusado. Naganap po ang 3 transaksyon mula po noong Pebrero hanggang Marso. Ang total na halaga ng nakuha ng mga akusado lumalabas humigit kumulang 1.5 million pesos. What? 1.5 milyong piso? Sa loob ng 3 linggo? Kwento ni Ana, hindi niya tunay na pangalan na siyang head supervisor ng gasolinahan at katrabaho ni Paul noon. Napansin daw niya ang tila pagiging maluwag ni Paul sa pera noong mga panahon na iyon. May one time na pumupunta sila dito ng Batangas, may kasama siya nakamotor. Umiikot-ikot sila kung saan-saan kumakain sa labas. Nang hanapin ni Ana ang mga deposit slip na siyang resibo sa pagre-remit ng kita ng gasolinahan sa kanilang head office, dito na raw nagsimulang maging kahina-hinala si Paul. Si supervisor, hindi na talaga siya nagpakita. Dahil sa pangyayaring ito, nagbaba ng order ang gasolinahan na hindi na pwedeng humawak ng pera ang mga hindi otorisadong empleyado ng kumpanya, kabilang na si Paul. Pero ang head cashier ng gasolinahan na si alias Betty, pinayagan pa rin daw si Paul na kumuha ng pera. Hindi niya makukuha yung pera kung hindi pinayagan ni dahil sa natulogang sabuatan ni Paul at Betty at dahil umabot na raw sa humigit kumulang 1.5 milyong piso ang nawawala sa kita ng gasolinahan, April 13, 2021 sa bisa ng Secretary Certificate ng gasolinahan, nagsampa ng reklamo si Ana kasama ang isa pang Human Resource Officer laban sa 2 empleyado. Kaya pumasok sa qualified theft yung kaso ng ating 2 suspect dahil sa grave abuse of confidence o tinatawag na pagsira nila sa confidence sa tiwala ng kanilang employer. Imbis na gawin nila yung kanilang trabaho ay nagawa pa nilang pagnakawan ang kanilang employer. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel